Dalawang sasakyan ang nabiktima ng basag kotse gang sa Quezon City. Hindi makapaniwala sa nangyari ang mga may-ari nito dahil maraming tao at maliwanag naman daw sa kanilang pinaradahan. Balitang hatid ni Athena Imperial. Ganito na dinatnan ng mga may-ari ang dalawang sasakyang ito na nakapark sa Mother Ignacia Street, corner Scout Reyes sa Quezon City kagabi. Ang pickup na pagmamay-ari ni Vince Rodriguez. Basag ang bintana sa front passenger seat. Basag din ang bintana sa rear side ng sedan ni Arlene Franco. Di raw akalain ni Rodriguez at Franco na mababasagan sila ng sasakyan dahil lagi silang nagpapark sa lugar. Katunayan, marami pang ibang sasakyan ang nakapark sa pinangyarihan ng krimen dahil malapit ito sa iba't ibang establishmento. Marami ring tao at sasakyang dumadaan. May mga pulis pa raw na rumuronda sa lugar. May security guards na nakabantay malapit sa pinangyarihan ng krimen at may mga tanod pa sa di kalayuan. Kaya naman dismayado ang mga biktima. Si Rodriguez, nakapark pa nga raw sa ilalim ng street lamp. Medyo kampante ako kasi yung tint ko, parang tawag nila is bulletproof tint. Hindi siya basta-basta na mababasag eh. In the past nga, may nagbato na, may nangyari na, hindi siya nababasag. So ito, pinwersa talaga kasi yung nag-shatter yung glass, hindi siya mag-shatter na matatanggal eh. So tinulak yung glass para mapasok yung glass eh, bago makuha yung gamit. Bago naman daw iniwan ni Franco ang kanyang sasakyan ay may dalawang batang nanlimos sa kanya. Tingin ng biktima, maaaring tiniktikan na siya ng mga oras na iyon. Before I park, may dalawang siguro street children na humihingi. So siguro nakita nila, nilipat ko kasi sa passenger side yung laptop ko eh. Ano lang naman, naisip ko lang kasi paano malalaman? Dahil inilalim ko siya eh. Sa ilalim ng passenger side eh. Inayos ko siya eh. Malaking tulong sana dahil may CCTV camera sa crime scene. Pero Actually meron, kaya lang hindi daw gumagana. if ever kitang-kita talaga. Oo, kasi ang ganda ng position ko eh. Right in front of the CCTV eh. Isang laptop, dalawang external hard drive at mahalagang papeles ang natangay mula kay Rodriguez na nagkakahalaga ng di bababa sa 80,000 piso. Laptop din ang ninakaw kay Franco na nasa 40,000 piso ang halaga. Pero ang pinakapinanghihinayaman ng dalawang biktima ay ang mga dokumento, litrato at iba pang files na nakasave sa kanilang gadgets. Payo ni Rodriguez at Franco sa ibang may-ari at nagmamaneho ng sasakyan, huwag mag-iwan ng gamit sa loob ng nakapark na sasakyan kahit na tinted ang salamin nito. Hindi rin daw makasisiguro sa seguridad kahit na maliwanag at maraming tao sa parking area. Idinulog na ng mga biktima sa QCPD Station 10 ng krimen. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Athena Imperial, GMA News.